Bueno, puntahan natin itong video. Kahapon po ito. Kahapon, kagabi. Sabi ko sa inyo, kung walang tigil ang dyablo sa paninira, wala ring tigil ang kasangkapan ng dyablo sa paninira sa Iglesia ni Cristo. Ito, pakinggan natin ang video. Panoorin natin ang video at pakinggan ang audio ni Dalaginding. Ito po siya. Ano ngayon ang mangyayari? Ito. Di ginawa si Eva at si Adan. Nanganak sila. Unang anak si Cain, pangalawa si Abel. Pagkatapos, ang nakaulat sa Biblia, nanganak siya, uli si Seth. Nagtaka yung mga iglesia ni Manalo. Iglesia ni Cristo. Ang panganay daw si Cain. Tama Ang naman. bunso raw si Abel. Ang panganay daw si Cain. Tama Ang naman. bunso raw si Abel. Tama. Dalawa lang sila eh. Natatawa ako. Natawa. Ang galang-galang pa raw ng mga tao ito. Magaganda kapilya, malakas ang gobyerno. Inggit siya. Kasama pa itong nagtuturo ng dalawa lang ang anak ni Adan. Ayun ang mali. Ayun ang mali. Bunso na raw si Abel eh. Yun ang mali. Pakinggan niyo sandali. Ito, simple-simple. Hindi naman hiwaga ko yan. Hiwaga pa ba yan kung sino yung nakatanda? Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Pero sabi ng puno, Maling araw yan, maling aral yan. Sino ikapanganay? Si Cain. Sino ikabunso? Si Abel. Saan ang galing si Si Seth. Kaya Adan. Hindi lang naman dalawa ang anak eh. Ang sabi, sino ang panganay? Si Cain. Tama yun. Sino ikabunso? Si Abel. Mali yun. Sino ikabunso? Si Abel. Mali yun. Oh? Hindi bunso si Abel. Mga kapatid, por favor. Sabi ng mga Kastila, por favor. Pilit ang ngiti. Sabi ng Pilit. Portugis, por favor. Ba? Parang awa nyo na sa kapwa nyo tao. Huwag kayong magturo ng mali. Huwag kayong magturo ng mali. Yan po ang akusasyon muli ni Very Bad Eli. Unang sagot, napansin po ba ninyo mga kababayan namin at mga kapatid? May katusuhan. Ulit, no? May katusuhan ang paraan po ng paglalantad at pagpapahayag dito ni Very Bad Eli. Bakit po may katusuhan? Una, walang doktrina at walang aral sa Iglesia ni Cristo. Bad Eli, ulit. At pag ikaw, Daniel Rason, King of Egypt, hindi mo kinikibo. Walang aral sa Iglesia ni Cristo na dalawa lamang ang anak ni Eva at ni Adan na sina Cain at Abel. Wala kaming ganung doktrina o aral. Wala po. Ang totoo yung pinatugtog nila doon sa kanilang programa, mga kababayan. Kagabi. Doon sa ang dating daan daw, sa kanilang programa. Ang kanilang pinatugtog, yung bahagi ng programa po sa ang tamang daan na kung saan nag-uusap kami ni kapatid na Ramil Parba. Anong paksang pinag-uusapan namin doon? Ang pinag-uusapan po namin doon ni kapatid na Ramil Parba, dadalangan ko, King of Egypt. Dalaginding. Ito, dadalangan ko. Ang pinag-uusapan namin doon ay kaugnay ng tinalakay po ni Brad Eli Soriano na, matatawa kayo, na may kaugnayan sa kung sino ang pumatay at pinatay. Batay sa kanya, ang pumatay, sabi niya, kawawa si Cain. Pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Kaya lumilitaw ang nakakatandang kapatid, si Abel. Tandaan niyo para sa kanya. Si Abel ang nakatatanda at ang bunso ay si Cain. Kaya ang point of reference ng usapan namin ng kapatid na Ramil para sagutin yung maling aral ni Soriano. Dalawang anak pa lang ang pinag-uusapan doon. Nina Eva at ni Adan. Ang pinag-uusapan pa lang
Si Cain at si Abel. Yun pala ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan namin doon sa dalawang magkapatid. Sino ang panganay? At sino ang mas nakababata at bunso? Ang panganay, ang sagot namin, ang panganay, si Cain. Hindi mali yun. Ang bunso o nakababata, si Abel. Hindi rin mali yun. Sapagkat dalawang anak pa lang ang pinag-uusapan doon. Kaya pag inulit natin, tingnan ninyo, pinutol agad nung grupo. Ulitin natin yung video niyan. Pinutol agad nung grupo, pinaputol siguro ni King of Egypt. Yung sinabi ko kay kapatid na Ramil na, pakinggan natin kung anong pahayag ng puno. Hindi na ipinarinig eh. Ulitin natin yung first video. Ito po. Ano ngayong mangyayari? Ito. Di ginawa si Eva at si Adan. Nanganak sila. Unang anak si Cain, pangalawa si Abel. Ayun. Pagkatapos, ang nakaulat sa Biblia, nanganak siya, uli si Seth. Nagtaka yung mga iglesia ni Manalo. Ang panganay daw si Cain. Tama naman eh. Ang bunso raw si Abel. Kasi dalawa lang sila. Natatawa ako. Kagalang-galang pa raw ng mga tao ito. Magaganda kapilya, malakas sa gobyerno. Nainggit sa kapilya. Kasama pa itong nagtuturo ng dalawa lang ang anak ni Adan. Ayun ang mali. Ayun ang mali. Bunso na raw si Abel eh. Wala kami Pakinggan niyo tinuturo. sandali. Wala kami Pakinggan niyo tinuturo. sandali. Ito, simple-simple. Hindi naman himagaho yan. Himaga pa ba yan kung sino yung nakatanda? Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Sino panganay? Si Cain. Sino bunso? Si Abel. Pero sabi ng puno, Maling araw yan, maling araw yan. Pause muna. Sino ikapanganay? Si Cain. Pinutol agad eh. Pero ang sabi ng puno, yun ang sabi ko po eh. Pero ang sabi ng puno ay hindi na dinugtong yung kanilang ipinahayag. Ito ho yung kanilang hindi ipinarinig. Kagabi. Dalaginding, manood po kayong mabuti. King of Egypt, Mr. Daniel Rason, panoorin mo ang sinabi ng tiyahin, ng tiyuhin mo. Ito sabi ng tiyuhin mo. Ako ba ikaw ang tagapag-ikot ng aking kapatid? Kaya niya itinatanong yun. Alam niya deep within his conscience that that is really his duty as an older brother to be his brother's keeper. But he have relinquished that job or that opportunity to serve God to be his brother's keeper. Kaya awa-awa si Cain, pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Awa-awa si Cain, pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Nakakapatid. Napansin ba niyo yung huling bahagi? Kaya kawawa si Cain, pinatay siya ng kanyang nakatatandang kapatid. Ulitin ko po. Ulitin natin yung huling bahagi nyo para mapansin nyo. Hindi galing sa akin. Ito sabi niya Kawawa si Cain, pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Nakakapatid. Yun ang pahayag niya na hindi po niya ipinlay o pinatugtog kagabi. Kaya pinupuno namin siya doon sa magkapatid. Dalawa pa lang ang pinag-uusapan doon. Si Cain at saka si Abel. Sino ang panganay? At sino ang pinatay? At sino naman ang pumatay? Brad Eli, at sa mga miyembro po ng sa mga dating daan, huwag po kayong magagalit sa akin. Dumistansya kayo. Ito, simpleng-simpleng bagay, walang hiwaga rito. Sa Biblia, babasahin natin. Talata ng Biblia. Kung kami po pinaliliguan ni Brad Eli Soriano ng katakot-takot na mura, at yung namamahala sa Iglesia ni Cristo, kung paliguan ng mura ni Brad Eli ay katakot-takot na mura. Ito, paliliguan ko kayo ng talata sa Biblia. Sa Biblia, sino ang panganay na anak ni Eva at Adan? Sino po? At sino ang pinatay? Ang pinatay ba ay si Abel? Pakinggan ninyo. Susundan ninyo. Dito po, basahin natin dito sa talata ng Biblia, Genesis 4:1 hanggang 2. Ganito ang maliwanag nating mababasa. 1 hanggang 2 muna ng Genesis. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao.
nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya, Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang lalaki. At Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. So, dalawa pa lang po sa simula ang anak ni Cain at Abel. Sino ang unang ipinanganak? Sa simula, yung ipinanganak ni Eva. Sino? Cain at Abel. Sino panganay? O batay sa talata, nagkaroon ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon si Eva. Cain ang ipinangalan niya rito. Kaya ang panganay ni Eva, si Cain. Ulit. Ang panganay ni Eva, si Cain. Pagkatapos po na ipanganak, si Cain, sino ang sumunod? Narinig niyo? Batay sa talata, sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel ang ipinangalan niya rito. Kaya, sa simula, mga kababayan, sa simula, ang anak po ni Eva at ni Adan, dalawa lang. Kaya nung nag-uusap kami ni kapatid na Ramil, sino panganay? Si Cain. Sumagot si kapatid na Ramil, si Cain. Sino bunso? Si Abel. Walang mali po ron sapagkat naaayon sa Biblia. Sapagkat ang pinag-uusapan pa lang doon, yung dalawang magkapatid. Wala kaming aral. Ulit, para mapansin po ninyo mga kababayan, wala kaming aral na dalawa lamang ang anak ni Eva. Wala kaming aral na ganun. Kasi ang problema po, dito kay Very Bad Eli, yung aral daw namin, inilalagay niya sa bibig namin yung hindi naman namin ipinahayag. But Eli, ang tindin po ninyong mag-akusa, ang lupit niyo, ang tindin niyo, ang tindin niyo. Hindi ko sinasabing sinungaling kayo. Kundi sinasabi ko sa pagkakataong ito, ang tindi niyong mag-akusa sa amin, yung hindi naming doktrina, sinasabi niyo, yun ang aming doktrina. Yung hindi naming doktrina, sinasabi niyo, yun ang aming doktrina. Ang lupit niyo, Bad Eli, ang tindi niyo. Ngayon, ang sabi niya kanina, maling aral yan, maling aral. Sino ika ang panganay? Si Cain? Maling aral ba yun? Maling aral ba yun? Yun po ang nasa talata ng Biblia. Ngayon, pag-usapan yung pumatay. Sabi niya kasi, ulitin natin yung bahaging yun, yung video 2. Ito. Ako ba ikaw ang tagapag-inog ng aking kapatid? Kaya niya itinatanong yun. Alam niya deep within his conscience that is really his duty as an older brother to be his brother's keeper. But he have relinquished that job or that opportunity to serve God to be his brother's keeper. Kaya awa-awa si Cain po. Pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Napansin nyo? Kaya kawawa si Cain. Pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Yan ba ang paniniwalaan nyo? O yung sinasabi ng Biblia? Ang binasa ko po kanina ay Genesis 4:1 hanggang 2. Ang babasahin natin ay talatang 8. Pakinggan ninyo. Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, Abel, mamamasyal tayo. Sumama naman ito, ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. O batay po sa talata ng Biblia, hindi kay Very Bad Eli, sino ang pumatay? Hindi po si Abel. Ang pumatay ay si Cain. Sino ang pinatay? Si Abel na kanyang kapatid. Sino ang pumatay at pinatay batay kay Bad Eli? Ulitin natin para mapasin ang lahat, hindi sa akin manggaling. Eto. Ako ba Sige. ng kanyang nakakatandang
ng kanyang pinatay siya ng kanyang kaya kawawa si Cain. Kawawa si Cain, Pinatay siya ng kanyang ng kanyang nakakatandang kapatid. Mga kapatid. Madali. Palusot ka. Hindi po kayo makakalusot sa amin. Kaya, dito pa lang kayo magdidesisyon. Yung aral ni Bad Eli, ni Dalaginding, na ang pinatay ay si Cain at ang pumatay ay si Abel. Tanong, yun ho ba ay mali o hindi tama? Bad Eli, yun ba'y mali o hindi tama? Pareho. Kaya pagka ang isang mangangaral ay may mali, ano ang patotoo mismo ng magazine ng Ang Dating Daan? Ito po magazine. Hindi nang galing sa amin, magazine. Ayan po, meron pa nakalagay, oh. Ano sa simula? Yan, oh. Ang Dating Daan. Yan, Jeremias 6:16. O, magazine po nila yan. Anong petsa? March, sa taas. Pakisuyo. Yan, oh. Anong petsa po yan? Yan, nakalagay yan. Yun, sa petsa. March 2000. O, galing doon sa isang manggagawa nilang ibinigay sa akin. Basahin natin sa page 4. Ito sinasabi sa kanilang magazine. Page 4. Magazine po nila. Brad Eli, kung may pasubo kayo, kumpleto ako sa magazine na ibinigay sa akin nung isang MIC ninyo dati. MIC ang tawag ngayon ay KNP. Katuwang ng pangangasiwa. O, page 8. Basahin natin. Ano nakalagay sa title? Mahalagang pansinin ang aral o turo. O, doon na sa second paragraph, yung may kulay para mapansin ng marami. Ayan. Paki-enlarge. Ayan. Ayan po. Galing ng ating direktor. Kung napansin po ninyo ang pahayag ng Kristo sa Biblia, ang sugo ay walang pangsariling turo. Kaya, ang turo niya ay walang kalikuan o walang mali. Brad Eli, walang mali. Sabi niyo, walang mali. Kung gayon, kapag ang isang samahan ay napatunayan mong may turo o aral na mali, ang ibig lamang sabihin, ang samahang iyan ay hindi tunay na sa Diyos. Ang samahang iyan ay hindi tunay na sa Diyos. Magazine po ninyo ito. Ano sabi ng magazine po ng Samahang Dating Daan na ito ay isinulat ng grupo ni Very Bad Eli? Siya po yung editorial. Ayan. Kaya kita nyo, siya mismo, hindi ko alam kung anong hawak-hawak niya, nakaganyan siya. Talagang din, oh. Yan po, si Bad Eli yan. Pagkaroon na patunayan natin sa isang samahan ay may turo o aral na mali, ang sabi po ni Very Bad Eli, ang gayong samahan ay hindi tunay na sa Diyos. Simpleng-simple. Sa unang aklat pa ng Biblia, ang pinatay si Abel. Ang pumatay si Cain. Ang aral ni Bad Eli, kawawa si Cain. Pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Simpleng-simpleng aral. Mali na po ang itinuturo. Diyan po ba kayo mananatili, mga kababayan? Yung samahang ang dating daan na mapapaniwala kayo ni Very Bad Eli? Yung iba nagagalit sa amin. Puro daw ako paninira. Paninira po ba yan? Hindi paninira yung paglalantad ng katotohanan ng totoo. Kaya ko ito tinatalakay dito. Hindi ho ako naninira. Mga kababayan namin, mga hindi miyembro ng Ang Dating Daan, sumasagot lang po ako sa paninira sa amin. Sila yung naninira, sumasagot lang po ako. Kaya kayong magdesisyon. Diyan ba kayo mananatili, yung mga napapaniwala diyan sa samahang Ang Dating Daan? Kaya, yayamang ang pinag-usapan natin kahapon, yung may kaugnayan sa bautismo. Nagkaroon tuloy ng karagdagang assignment kayo, yung magtiyuhin. Asan na yung inyong assignment? Na di umano sabi nyo, may ebidensya kayo na ililitaw na dito yung 5 years old, 6 and 7 years old ay binabautismuhan dito sa Iglesia ni Cristo. Asan ang ebidensya nyo? Asan?
Maglitaw kayo. O pagkatapos, sinabi nyo ngayon, may aral kami sa Iglesia ni Cristo na dalawa lang ang anak ni Eva at Adan. O, maglitaw kayo ng ebidensya ninyo. Ilitaw nyo. Wala po kaming ganong aral o doktrina, mga kababayan po namin. Kaya, yayamang pinag-uusapan na bautismo, ba't kahapon, kagabi, may tinalakay na iba si Bad Eli, iniiwasan po niya, mga kababayan namin, napansin nyo? Iniiwasan, nakibuin ni Bad Eli yung mga katanungan ko sa kanya. Di ba? Halimbawa, binautismuhan siya doon sa suhay. Kung yung suhay na pinagmulan niya, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan, yun ang tunay na iglesia. Eh, ba't siya umalis doon? Sabi niya kasi umalis doon. Eh, doon pala siya nabautismuhan. Hindi ba't ang sabi niya ang bautismo ay ikapagpapatawad ng kasalanan? Eh, doon sa kanyang samahan ngayon. Hindi ho siya nabautismuhan sa makatwid. Hindi pa napatatawad ang kanyang kasalanan. Ang sabi niya ang bautismo ay ikapagkakaroon ng Espiritu Santo. Eh, hindi siya nababautismuhan diyan sa inyong samahan, sa MCGI. Kaya hindi niya tinatanggap ang kaloob ng Espiritu Santo. Granted kung yan ang tunay na relihiyon o tunay na iglesia. Hindi ba't ang bautismo ayon sa kanya ay ikaliligtas? Eh, hindi ho siya nabautismuhan sa inyong samahan. Granting but not conceding that the MCGI is the only true church built by Christ and our Lord God. The question is, why Brother Eli Soriano did not receive baptism in that particular church? Oh, but Eli, nag-i-English kayo, nag-i-English din ako. But Eli, paano po yan? Hindi po kayo miyembro sa samahang yan. Mga kababayan namin, papayag ba kayo? Yung nagtuturo sa inyo, hindi miyembro yan. Ang sabi niya, hindi raw sila tumatanggap ng abuloy sa hindi miyembro. Pero, napansin nyo mga miyembro, nag-aabuloy kayo kay Bad Eli, eh hindi naman siya miyembro. Kaya hindi po katakataka na hindi kayo ipagpatayo ng maaayos na sambahan. Hindi naman miyembro yung pinupuntahan ng abuloy nyo. Si Mr. Daniel Rason, miyembro ba diyan? Si Josel Malyari, saka ito, itanong nyo. Ito po, walang pamipersonal. Yung mga KNP, o yung tinatawag na katuwang ng pangangasiwa, na ang counterpart sa Iglesia ni Cristo ay mga district ministers. Ito, itanong nyo sa kanila, nag-aabuloy ba sila, yung mga KNP, sa ang dating daan? Nag-aabuloy ba sila? Tanong nyo. Hindi ba't sila ang may hawak halos ng negosyo diyan sa ADD Convention Center? Lalo nung panahong hindi pa naglalakdown. Itanong nyo, nag-aabuloy ba sila? Kung totoo yan, magkaano abuloy nila? Bakit ko po ito sinasabi mga kababayan? Kasi po, hindi lang kinukuba nilulumpo ng magtiyuhin kasama ng mga MIC, yung kanilang miyembro sa kakaabuloy, pero sila itong questionable ang pagpapahalaga sa tinatawag nilang pagtulong daw sa gawain ng iglesia o yung kanilang pag-aabuloy. O, but Eli, wag po kayo magagalit sa akin, wala ritong pamimersonal. Ang pinag-uusapan natin ngayon, halimbawa, yung bautismo, sagutin nyo. Saan kayo binautismuhan? Di ba sa suhay? O, hindi naman kayo binautismuhan yan at yung mga magulang nyo, ligtas ba sila? Eh, hindi naman sila nabautismuhan yan sa MCGI. Kundi doon kay Ginoong Nicolas Perez, doon sa samahang suhay, kay Binibining Libita Bugulan. Kaya ito, mga kapatid namin, sa Iglesia ni Cristo, eto po. Dito, ang tao, pagka gustong mag-Iglesia ni Cristo, aaralan, kung tawagin po, dudoktrinahan. Pag sinabing dudoktrinahan, tuturuan ng mga pangunahing aral mula sa Biblia bago po maging kaanib sa Iglesia. Pagkatapos po na pang-aralan, dadaan po sa tinatawag na
provisionary period o yung pagsubok. Kaya may 4 na buwan na tuloy-tuloy na pagdalo sa pagsamba para makita, sumasampalataya ba sa mga aral na tinanggap at ibinubuhay ba? Ulit, ibinubuhay ba yung mga aral ng Diyos na itinuro sa kanila kasama yung pagbabagong buhay?